ito dito mga kadiskarte, dadamuhan ko yan dyan. Kasi tatamnan ko ng okra. Yan dyan. So yan nga, doon naumpisahan ko na nga. So ito dito, no, dadamuhan ko yan. Kasi magtatanim tayo ng okra. Kasi dito mga kadiskarte sa amin ay umpisa na ng tag-init. So ito nga mga kadiskarte yung pinunla namin na okra, no. So humaba na siya, no. Kailangan na siyang ilipat talaga. So yun nga, yun dadamuhan natin doon at ililipat natin to. So, mayroon pa tayo ditong to papaya to mga kadiskarte, ililipat na rin natin. Malambot lang yung lupa dito mga kadiskarte, kaya mabilis lang siyang damuhan. Ang lambot ng lupa dito. So ang itatanim natin dito mga kadiskarte ay okra. Itong area na to dito banda, mga okra to mga kadiskarte. So mayroon tayo ditong sako. Ito yung sako ng sa simento. So ito mga kadiskarte, lalagyan natin to ng lupa. Dito natin ilalagay yung lupa. Tapos dito na rin natin ilagay yung okra. Kailangan po itong sako, bubutasan natin dito sa gilid. Dito, no? Dito butasan para tatagas dito yung tubig, no? Saka natin lagyan ng lupa, may butas na dito. So, dito tayo mga kadiskarte kukuha ng lupa. Ito sa likod bahay. So ito mga kadiskarte, ayan o. Pinuhanan na namin yan. Ayan, dyan tayo kukuha ng lupa. Kasi dito banda mga kadiskarte mataba yung lupa, no. Yung ano niya, maraming ano dito. No, maraming mga abo. Mataba yung lupa dito mga kadiskarte kasi yung ibang tae ng mga alagang baboy natin dito natin nilalagay, no, dito itong area na to dito. Mga tae ng alagang baboy natin, kaya yung lupa na to mataba to dito. Wag lang natin damihan masyado mga kadiskarte yung lupa kasi hindi na natin kayang buhatin. Yung tama lang. Kasi bubuhatin pa natin ito papunta doon sa area nila, no? Doon sa area na doon sa pagtataniman natin.
Tama lang yan, ganyan. Yung kaya lang natin buhatin. Ito na nga po yung lupa, no? So, ito po yung lupa na may tae po ng mga alagang baboy natin. Ito po dito. Tapos, ito po yung ilalagay natin sa pinakaibabaw po, yan dyan. So, ito po ay balat po ito ng palay. Tapos po, sinunog po namin. So, nung ano na, ganito na po yung kulay niya. Tapos ito po yung iibabaw namin dito. Pinakaibabaw po. Diyan. So, abono din po yan. Mga organic na mga abono po, no? So, hindi na po natin kailangan pang bumili ng mga abono, no? Kasi, meron naman po tayong mga organic na mga abono. So, yan po. So, ito po, oh. Yan, ibabaw lang po ito dito. Tapos ito po yung pinunla nating okra. Lalagay lang po natin siya diyan. So, yan na po, no? Yan na. Mayroon po tayong mga bambo dito. Ito, mga kawayan, mga bambo po. Kasi, ilalagay po nating usok to, no? No, harang doon sa ating tinanim na okra. Para, hindi, kasi marami akong alagang manok, no? Kakaskasin po nila, huhukayin po nila pag walang harang. Yung usok, no? Yung harang. Ay! So ito po, kailangan po nating ano dito, tataliman yung dito para pag ano natin sa lupa, hindi masyado tayong mahirapan pagtusok, pag ganyan po. So, tataliman lang po yan natin dito sa dulo. Kailangan po natin magtanim, diskarte lang po, no, para hindi na po tayo bibili ng mga gulay sa palengke kasi mahal din po yung mga gulay doon. So, mayroon naman po tayong mga pwede pang abono. Hindi na natin po kailangan magbili ng abono, no? So, ganyan lang po. Kasi po, pag hindi po rin natin po lalagyan ng harang yung mga okra natin, nako, masasayang lang po kasi kakaskasin ng mga alagang So, yun po. Tutusok muna natin lang pong paganyan. Kasi matalim naman po yung dulo. Lalakas ang didiinan lang po yung paganyan. Didiinan lang po natin, o yan. Okay na po yan. Hindi na po yan kakaskasin ng mga alagang manok. Ito po isa. Ito na po. No, ilan po yung, bilangin po natin kung ilang puno po yung natanim natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
8, siyam po na puno, no, siyam. So siyam muna at dadagdagan ko pa po yan, no, hindi pa po kasi tapos tayo no, mainit na po kasi, so mamayang hapon na po. So ngayon po ay umaga, mainit na po, no, mainit na. So mamayang hapon naman po. So lilibutin natin po yan dyan, lilibutin yan, dadagdagan po natin dyan. So yan, dadamuhan ko pa yan mamayang hapon. Yan, palibutan po natin yan dyan. So update ko po kayo ulit sa aking mga okra, no, kung mahaba na po or magpipitas na po ako, may bunga na po, no. So update ko po kayo ulit. So yun po, yung araw po natin ngayon, hindi po nasayang, may nagawa po tayo. So balang araw, no, makaka-harvest na po tayo ng mga okra. Di na po natin kailangan pang bumili sa palengke. Tapos mga kadiskarte, didiligan natin, no, didiligan muna natin. Yan, lagyan natin yan ng tubig. Tapos mga kadiskarte, kuha tayo ng dahon ng saging. Itatabo natin doon sa tabunan natin yung tinanim nating okra, kasi nga ngayon umaga mainit, para hindi po siya malalanta, no, tatabunan natin ng dahon ng saging. So yan, kukuha po tayo dyan ng dahon ng saging. So ito na po yung nakuha nating dahon ng saging, at itatabo na po natin doon sa okra. So ganyan po, ganyan lang po. Tapos mamayang hapon po, pag wala ng araw, tatanggalin na rin po natin to. Kasi po, para hindi po siya malalanta. Kasi ang araw ay napaka-tirik na ng araw dito sa amin. So ganyan lang po. Yan. Yun. Kasi kung hindi po natin yan tatabunan, ay malalanta po yan. Kasi ang araw napakatirik. Kung hapon po sana tayo nagtanim, hapon, di kinabukasan na natin po lagyan ng dahon ng saging. Kinabukasan na natin tabunan. So ganyan lang po. Pag mamayang hapon, so ngayon po ay umaga, no, mamayang hapon, tanggalin lang po natin yan para pag umulan, so mauulanan din po yung mga ano natin, tanim. So ito na po, ganyan na po yung itsura po, no. So yan, tinabunan na po natin ng dahon ng saging. So yun lang po muna yung vlog ko ngayon. So i-update ko na lang po kayo sa susunod kung namulaklak na at maka-harvest na po kami. So salamat po sa inyong panonood. Sa hindi pa po nakasubscribe, please po subscribe na. Sa nag-subscribe na po, maraming salamat po sa inyong suporta po. Bye bye po. God bless. Happy farming.